Ang yak. Iyon ang unang bumati kay Sinag de Leon sa umaga. At iyon din ang huling nagpapatulog sa kanya sa gabi. Kung matatawag ngang tulog ang ilang oras na pagpikit ng mga matang pagod. Hindi ito isang ordinaryong iyak ng isang sanggol na nagugutom o kailangang palitan ng lampin. Ito ay isang sigaw, isang malungkot at walang tigil na sigaw na tila nagmumula sa kaibuturan ng isang kaluluwang musmos na naliligaw na hinahanap ang isang bagay na hindi na kailanman maibabalik. Mula sa kanyang home office, sa ikalawang palapag ng Hacienda de Leon, pilit na isiniksik ni Sinag ang sarili sa mga blueprint na nakalatag sa kanyang mesa. Ngunit ang bawat guhit ng lapis, ang bawat kalkulasyon, ay binubura ng walang humpay na pagtangis ng kanyang anak. Si Kislap, 3 buwan na. 3 buwan na ang nakalipas mula nang pumanaw ang kanyang asawa at 3 buwan na ring walang sandali ng katahimikan sa loob ng malawak at malamig na bahay na ito. Napapikit siya ng mariin at minasahe ang kanyang sentido. 10 yaya. Iyon ang bilang ng mga babaeng sumubok na alagaan si Kislap sa loob lamang ng 3 buwan. Ang iba ay sumuko sa unang araw pa lang. Ang iba na mayabang na nagsabing sanay sila sa mga sanggol na mahirap alagaan ay umalis din na may pagkainis sa kanilang mga mukha. Walang sino man ang nakapagpatahan kay Kislap. Tila ba alam ng sanggol na ang mga bisig na yumayakap sa kanya ay hindi ang bisig na kanyang hinahanap. Tumayo si Sinag at dumungaw sa bintana. Tanaw ang malawak na hardin ng hasyenda. Dati, ang lugar na ito ay puno ng buhay. Ngayon, para itong isang magandang larawan na nawala ng kulay. Ganoon din ang buhay niya. Siya, si Sinag, ang Tia Sang. Ngunit ang sarili niyang mundo ay binalot ng kadiliman. Isang mahinang katok sa pinto ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Sir Sinag, boses iyon ni Manang Elsa, ang kanilang kasambahay na matagal nang naninilbihan sa pamilya de Leon. Nandito na po yung huling aplikante para sa araw na ito. Bumuntong hininga si Sinag. Isa na namang pagkabigo, naisip niya, papasukin mo, Manang. Ilang sandali pa, isang babae ang dahan-dahang pumasok sa opisina. Kaiba siya sa mga naunang aplikante na may kumpiyansa sa sarili at magagarang damit. Ang babaeng ito ay simple lamang. Nakasuot ng puting blusa at maong na pantalon. Ang kanyang buhok ay nakatali sa isang simpleng ponytail. Sa kanyang mga mata, may bahid ng pag-aalinlangan ng kaba. Tila mas kailangan pa niyang palakasin ang sarili niyang loob kaysa sa alagaan ang isang sanggol. Magandang hapon po, sabi ng babae sa mahinang boses. Ako po si Hiraya Manansala. Hiraya. Isang pangalang hindi pamilyar. Tinanguan lang siya ni Sinag. Masyadong pagod para magpakita ng anumang interes. Maupo ka. Umupo si Hiraya sa silyang nasa tapat ng kanyang mesa. Ang mga kamay ay magkadaop sa kanyang kandungan. Nagsimula si Sinag sa mga karaniwang tanong. Mga tanong na halos kabisado na niya. Bawat sagot ni Hiraya ay magalang at direkta. Ngunit may kung anong pag-iingat sa kanyang pananalita. May karanasan ka ba sa pag-aalaga ng sanggol? Tanong ni Sinag. Ang tingin ay nasa mga papel pa rin. Opo, nag-alaga po ako ng mga pamangkin ko at mahilig po talaga ako sa mga bata. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, muling umalingaw-ngaw ang malakas na pag-iyak ni Kislap mula sa nursery sa kabilang silid. Napapikit si Sinag. Naririnig niya ang mga yapak ni Manang Elsa na nagmamadaling pumasok sa silid ng bata. Sinusubukang patahanin ito, ngunit lalo lang lumakas ang iyak. Nakita ni Sinag ang pagbabago sa mukha ni Hiraya. Nawala ang kaba sa mga mata nito at napalitan ng isang bagay na mas malalim, isang uri ng pag-aalala, ng pagkalinga. Tila ba ang iyak ng sanggol ay hindi isang ingay para sa kanya, kundi isang panawagan.
Hindi na napigilan ni Sinag ang sarili. Ganyan siya buong araw, sabi niya. May pait sa kanyang boses. Walang makapagpatahan sa kanya. Tumayo si Hiraya, isang kilos na nagpagulat kay Sinag. Sir, kung papayag po kayo, maaari ko po bang subukang kargahin siya? Nag-alinlangan si Sinag. Ngunit ano pa ba ang mawawala sa kanya? Sige, sabi niya sa wakas. Sabay silang naglakad patungo sa nursery. Naabutan nila si Manang Elsa na halos sumuko na, pinapatahan ng namumula at humahagulgol na si Kislap. Nang makita sila, magalang na tumabi ang matanda. Dahan-dahang lumapit si Hiraya sa kuna. Hindi siya agad kumilos. Tinitigan niya muna si Kislap. Tila kinakausap ito sa pamamagitan ng kanyang mga mata. At sa isang iglap, dahan-dahan niyang iniangat ang sanggol mula sa kuna at ikinulong sa kanyang mga bisig. Shh! Tahan na, munting anghel. Bulong ni Hiraya ang kanyang boses ay malambing at puno ng himig. At pagkatapos, isang bagay na kamangha-mangha ang nangyari. Nagsimulang umawit si Hiraya. Hindi ito isang pamilyar na oyayi. Isa itong simpleng himig na walang liriko. Isang tunog na malungkot, ngunit payapa. Dahan-dahan, dahan-dahan, ang malakas na pag-iyak ni Kislap ay naging mahinang pagsinok. Ang mga maliliit niyang kamao na kanina'y nakakuyom ng mahigpit ay unti-unting lumuwag. Ipinatong niya ang kanyang ulo sa dibdib ni Hiraya at ang kanyang mga matang puno ng luha ay dahan-dahang pumikit. Katahimikan. Sa unang pagkakataon sa loob ng 3 buwan, bumalot ang ganap na katahimikan sa loob ng Hacienda de Leon. Isang katahimikang napakabigat, napakasarap pakinggan. Nakatitig lang si Sinag, hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Maging si Manang Elsa ay napahawak sa kanyang bibig, ang mga matay ng lalaki sa pagkamangha. At ang himala ay hindi pa natapos doon. Dahan-dahang iminulat ni Kislap ang kanyang mga mata. Tumingala siya sa mukha ng babaeng kumakarga sa kanya at sa gitna ng katahimikan, sa ilalim ng malambing na himig ni Hiraya, isang maliit, mahiyain at napakagandang ngiti ang sumilay sa mga labi ng sanggol. Isang ngiti. Sa puntong yon, hindi na napigilan ni Sinag ang mga luhang namuo sa kanyang mga mata. Bumagsak ang mga ito nang hindi niya namamalayan. Dahil sa unang pagkakataon, mula nang mawala ang kanyang asawa, nakita niyang muli ang nangiti sa mukha ng kanyang anak. Ang ngiti na akala niya ay hindi na niya kailanman masisilayan. Tumingin siya kay Hiraya na ngayon ay nakangiti na rin habang pinagmamasdan ang sanggol sa kanyang mga bisig. Sa sandaling iyon, hindi na siya isang simpleng aplikante. Sa paningin ni Sinag, siya ay isang anghel, isang himala. Nang sa wakas ay makahanap siya ng boses, simple lang ang kanyang sinabi. Tinatanggap ka na. Habang pinagmamasdan niya si Hiraya, na dahan-dahang inilalagay ang natutulog ng si Kislap pabalik sa kuna, may napansin si Sinag. Sa paggalaw ng braso ni Hiraya, bahagyang umangat ang manggas ng kanyang blusa. Isang pilat, isang maputi, at manipis na pilat ang gumuhit sa kanyang pulso. Isang saglit na katanungan ang pumasok sa isip ni Sinag. Ano kaya ang kwento sa likod ng pilat na yon? Ngunit kasing bilis ng pagdating nito, iwinaksi niya rin ito. Ang mahalaga ay ang katahimikang dala ng babaeng ito, ang tangiting ibinalik niya sa buhay ng kanyang anak. Sa ngayon, iyon lang ang mahalaga. Ang unang linggo ni Hiraya sa Hacienda de Leon ay parang isang panaginip. Isang panaginip na matagal na niyang inaasam, ngunit natatakot siyang magising anumang oras. Pagkatapos ng madilim na kabanata ng kanyang buhay, ang pakikipaglaban sa sakit, ang pagkawala ng trabaho, ang pakiramdam na siya'y isang pabigat. Ang trabahong ito ay higit pa sa isang biyaya. Ito ay isang sinag ng pag-asa. Ang bawat umaga
ay sinisimulan niya sa silid ni Kislap. Ang sanggol, na dati gumigising sa pamamagitan ng pag-iyak, ay ngayoy sinalubong siya ng mga ngiti at mahihinang ungol ng kagalakan. Para kay Hiraya, ang tunog na yon ang pinakamagandang musika sa mundo. Sa bawat pagpapaligo, pagpapadede, at pagpapatulog kay Kislap, nararamdaman niyang unti-unti ring naghihilom ang sarili niyang puso. Ang maliit na nilalang na ito na nangangailangan ng kanyang kalinga, ang nagbibigay sa kanya ng dahilan para muling maging buo. Hindi lang si Kislap ang kanyang inasikaso. Dahan-dahan, binigyan niya ng buhay ang malungkot na bahay. Binuksan niya ang makakapal na kurtina para papasukin ang sikat ng araw. Pinunasan niya ang alikabok sa mga muebles na tila matagal nang hindi nagagalaw. Naglagay siya ng mga sariwang bulaklak mula sa hardin sa isang florera sa sala. Sa kusina, pinalitan niya ang amoy ng kalungkutan ng bango ng mainit na sabaw at bagong saing na kanin. Ginawa niya ang lahat ng ito nang hindi inuutusan. Ginawa niya ito dahil ito ang nararamdaman niyang tama. Nakikita niya ang pagod sa mga mata ng kanyang amo, si Sinag, at nais niyang kahit paano'y mabawasan ang bigat na pasan nito, si Sinag. Sa tuwing naiisip niya ang lalaki, may kung anong kaba siyang nararamdaman sa kanyang dibdib. Sa unang mga araw, halos hindi sila nagkikita. Umaalis ito ng maaga at umuuwi ng gabi na kapag tulog na si Kislap. Ngunit nitong mga huling araw, tila mas maaga na itong umuuwi. At sa mga sandaling iyon, nahuhuli niya itong nakatitig sa kanya habang karga niya si Kislap, isang tingin na pinaghalong pasasalamat at pagtataka. Isang hapon, habang mahimbing na natutulog si Kislap sa kuna nito, naisipan ni Hirayang umupo sa tabi nito at basahan ito ng isang librong pambata na nakita niya sa isang estante. Kahit tulog ang sanggol, naniniwala siyang naririnig nito ang lambing sa kanyang boses. At ang munting kuneho ay naglakbay ng malayo. Basa niya sa mahinang boses upang hanapin ang pinakamakinang na bituin sa kalangitan. Hindi niya namalayan ang pagpasok ni Sinag sa silid. Naramdaman na lamang niya ang presensya nito nang ito'y tumikhim. Napalingon siya. Ang puso niya'y biglang kumbog ng mabilis. Nakatayo ito sa may pintuan, nakasandal, ang mga braso'y magkasalikop sa dibdib. Isang maliit na ngiti ang nakaguhit sa kanyang mga labi. Hindi ko alam na mahilig ka pala sa mga kwentong pambata. Sabi nito, ang boses ay mas malumanay kaysa sa dati niyang naririnig na mula ang mga pisngi ni Hiraya. Ah, sir, para po kay Kislap, kahit tulog po siya, para maramdaman niyang may kasama siya. Lumapit si Sinag at sumilip sa natutulog na anak. Mula nang dumating ka, ngayon ko na lang ulit siya nakitang natulog ng ganito kahimbing. Salamat, Hiraya. Ang simpleng pasasalamat na yon ay nagdulot ng kakaibang init sa puso ni Hiraya. Trabaho ko po yun, sir. Hindi. Pagtatama ni Sinag, ang mga matay nakatitig ngayon sa kanya. Higit pa sa trabaho ang ginagawa mo. Ang mga sandaling tulad nito ang nagpapahirap sa pagtago ni Hiraya ng kanyang nararamdaman. Ang mga titig ni Sinag, ang mga ngiti nitong madalang masilayan, ay unti-unting tumutunaw sa pader na matagal na niyang itinayo sa paligid ng kanyang puso. Kinagabihan, habang naghahanda siya ng gatas para kay Kislap, naramdaman niyang pumasok si Sinag sa kusina. Sabay silang umabot sa bote ng gatas na nasa ibabaw ng counter. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nagdikit ang kanilang mga kamay para may kuryenteng gumapang sa buong katawan ni Hiraya. Agad niyang binawi ang kanyang kamay. Ang init ay biglang umakyat sa kanyang mukha. Papasensya na po, sir. Ako dapat ang mag-sorry, sabi ni Sinag. Tila nagulat din, ngunit hindi nito agad inalis ang tingin sa kanya. Nagkaroon ng isang saglit na katahimikan sa pagitan nila.
Isang katahimikang puno ng mga salitang hindi masabi. Nang gabing iyon, matapos niyang mapatulog si Kislap, pumasok si Hiraya sa kanyang banyo. Kinuha niya mula sa ilalim ng kanyang mga damit ang isang maliit na bote. Hindi ito gamot para sa sakit. Ito ay mga bitamina, mga maintenance supplements na kailangan niyang inumin para manatiling malakas ang kanyang katawan. Isang paalala ng laban na kanyang pinagdaanan. Humarap siya sa salamin at tinitigan ang kanyang refleksyon. Nakikita niya ang bahagyang pamumutla sa kanyang balat, ang pagod sa kanyang mga mata na pilit niyang tinatago sa pamamagitan ng mga ngiti. Hanggang kailan, Hiraya? Tanong niya sa kanyang sarili. Hanggang kailan mo itatago ito? Paano kung malaman niya? Itataboy ka rin ba niya tulad ng dati? Ang takot. Iyon ang laging anino na bumubuntot sa bawat sandali ng kanyang bagong tuklas na kaligayahan. Takot na sa isang iglap, maaaring bawiin ang lahat. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, huminga ng malalim, at pilit na iwinaksi ang mga negatibong isipan. Bumalik siya sa sala, naisipang magtimpla ng tsaa para pakalmahin ang sarili, nang biglang tumunog ang doorbell. Nagtaka siya. Sino naman kaya ang bibisita ng ganoong oras ng gabi? Alam niyang nasa opisina pa si Sinag sa itaas. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa pinto. Pagbukas niya nito, isang babae ang tumambad sa kanya. Ang babae ay napakaganda, balingkinita ng katawan at bihis na bihis, tila galing sa isang mamahaling okasyon. Tinitigan siya nito mula ulo hanggang paa, isang tingin na mapanuri at may halong pagmamataas. Isang ngiti ang sumilay sa mga labi ng babae, isang nangiting hindi umabot sa kanyang mga mata. "Hello," sabi nito sa matamis, ngunit may himig ng pagiging sarkastikong boses. "Nandyan ba si Sinag?" "Sino po sila?" magalang na tanong ni Hiraya. Itinaas ng babae ang kanyang kilay, tila ba na insulto sa tanong. Muli siyang ngumiti at sinabing, "Ako si Marikit, ang dapat na tagapag-alaga ni Kislap." Ang tunog ng doorbell na sinundan ng mahihinang boses sa ibaba ang pumutol sa katahimikang matagal ng hinahanap ni Sinag. Ibinaba niya ang kanyang ballpen at napakunot ang noo. Gabi na. Bukod sa kanya at kay Manang Elsa, si Hiraya lang ang tao sa bahay. Sino ang bibisita ng ganitong oras? Isang bahagi niya ang nakaramdam ng inis sa anumang istorbo sa kapayapaang idinulot ni Hiraya sa tahanan nila. Ngunit nanaig ang kanyang pag-aalala. Dahan-dahan siyang bumaba ng hagdan at doon, sa may bukana ng pinto, natigilan siya. Nakatayo sa harapan ni Hiraya ang isang babaeng matagal na niyang hindi nakikita, ngunit hindi kailanman malilimutan. Nakasuot ito ng isang pulang bestida na bumagay sa perpekto nitong hubog. Ang buhok nito'y kumikinang sa ilaw ng chandelier. Ang kanyang nangiti, isang ngiting kasing tamis at kasing panganib ng lason. "Marikit," nasabi ni Sinag. Ang kanyang boses ay naglalaman ng hindi maitagong pagkagulat. Agad na napalingon si Marikit at ang ngiti nito'y lalong lumawak nang makita siya. Sinag, darling, I'm back," sabi nito at sa isang iglap, lumapit ito sa kanya at niyakap siya ng mahigpit. Naramdaman ni Sinag ang pag-igting ng kanyang mga kalamnan. Hindi niya inaasahan ang ganitong pagbati. Sa likod ni Marikit, nakita niya si Hiraya na nakatayo lang, ang mukha'y blanko, ngunit sa mga mata nito'y mababasa ang pagkalito. Dahan-dahan siyang kumalas sa yakap. "Anong ginagawa mo rito? Akala ko..." "Oh, it's a long story," sabi ni Marikit. Iwinawagayway ang isang kamay na tila ba isang maliit na aberya lang ang nangyari. Nagkaroon ng family emergency sa probinsya. Biglaan, hindi na ako nakapagpaalam ng maayos, pero heto na ako ngayon. I'm ready to take my rightful place. Tumingin ito kay Hiraya at sa huling salita nito, may diin na tanging isang babae lang ang makakaintindi.
Naramdaman ni Sinag ang bigat ng sitwasyon. Si Marikit ang orihinal na pinili ng yumaong asawa niya para mag-alaga kay Kislap, isang kaibigan nito mula sa kolehiyo. Nang bigla itong naglaho, kasabay ng kalungkutan niya, ay ang pakiramdam na pinabayaan siya. Ngunit ngayon, sa pagbabalik nito, ang nararamdaman niya ay hindi gaanong kagalakan, kundi isang uri ng pagkabalisa. Marikit, may bago ng yaya si Kislap, sabi ni Sinag sa mahinahon ngunit matatag na boses. Si Hiraya. Ang ngiti sa mukha ni Marikit ay hindi nawala. Ngunit may nagbago sa kislap ng kanyang mga mata. Oh, I see. Of course. Pero naisip ko lang, Sinag, na baka kailangan niya ng tulong. Mahirap alagaan ang isang sanggol ng mag-isa. I can stay and help her para na rin makabawi ako sa bigla kong pag-alis. Ang alok ay tila walang mali siya. Sa katunayan, para pa itong isang magandang ideya. Ngunit nang tumingin si Sinag kay Hiraya, nakita niya ang bahagyang pag-igting ng panga nito. May kung anong nagsasabi sa kalooban ni Sinag na tanggihan ng alok. Ngunit nanaig ang kanyang pakiramdam ng utang na loob sa alaala ng kanyang asawa at ang kagustuhang iwasan ang isang hindi komportableng pag-uusap. Sige, sabi niya sa wakas, maaari kang manatili para tulungan si Hiraya. Ang salitang tulungan ay tila musika sa pandinig ni Marikit. Wonderful! Ngumiti ito ng matamis kay Hiraya. I'm sure magkakasundo tayo. Kinabukasan, agad naramdaman ang pagbabago sa buong kabahayan. Ang dating payapang umaga ay napalitan ng boses ni Marikit na umaalingaw-ngaw sa sala. Kinakausap si Sinag na tila sila lang ang tao roon. Habang naghahanda si Hiraya ng agahan, pumasok si Marikit sa kusina. Alam mo ba, Sinag and I used to go to this little cafe in Tagaytay. Sabi ni Marikit habang kumukuha ng isang tasa. Kami ni Marga, ang yung maong asawa niya. We were like sisters. Ang dami naming pangarap para sa pamilyang ito. Ang bawat salita ay tila isang karayom na tumutusok sa bulan ng katahimikang binuo ni Hiraya. Inilalagay ni Marikit ang kanyang sarili sa kwento ng pamilya habang si Hiraya ay nananatiling isang tagalabas, isang estranghero. Isang hapon, habang buhat-buhat ni Hiraya si Kislap sa sala, naglalakad si Marikit mula sa kusina, dala ang isang takurin ng bagong kulong tubig para sa kanyang tsaa. Bigla itong natisod o nagpatisod malapit sa kinauupuan ni Hiraya. Ay! Sigaw ni Marikit. Ang mainit na tubig ay tumilapon, ilang pulgada lang mula sa mga paa ni Hiraya at ng sanggol. Sa isang mabilis na kilos, naitayo ni Hiraya ang kanyang mga binti at niyakap ng mahigpit si Kislap. Ginawang panangga ang sarili niyang likod. Mabuti na lang at walang tumama sa kanila. Oh my God! I'm so sorry, sabi ni Marikit. Ang mukha ay puno ng pagkataranta. Agad nitong inilapag ang takore at lumapit sa kanila. Nasaktan ka ba, Hiraya? Si baby! Diyos ko, napakaburara ko. Niyakap ni Hiraya si Kislap. Ang puso niya'y dumadagundong sa takot at galit. Alam niya. Ramdam niya. Hindi yun aksidente. Ngunit paano niya ito sasabihin? Paano niya ito papatunayan? Lumabas si Sinag mula sa kanyang opisina na alarma sa sigaw. Nakita niya ang basang sahig at ang nag-aalalang mukha ni Marikit. Anong nangyari? Kasalanan ko, Sinag! Sabi agad ni Marikit. Ang boses ay nanginginig. Natisod ako. Muntik ko nang matapunan si Hiraya at si Kislap. Thank God, mabilis si Hiraya. She's okay. They're okay. Tumingin si Sinag kay Hiraya na tahimik lang na niyayakap ang sanggol. Are you sure you're okay, Hiraya? Tumango lang si Hiraya, hindi magawang magsalita. Ano mang sabihin niya ay,
Magmumukhang nag-aakusa siya. Nang gabing iyon, habang nag-aayos si Sinag para matulog, kumatok si Marikit sa kanyang silid. "Pasensya na sa abala, Sinag," sabi nito sa mahinang boses. "Hindi lang ako mapakali. Naisip ko lang, napapansin ko lang, parang laging maputla si Hiraya. Minsan parang hingal na hingal siya, kahit sa simpleng pag-akyat lang ng hagdan." Napatigil si Sinag. Baka may sakit siya." Patuloy ni Marikit. Ang boses ay puno ng pagkukunwaring pag-aalala. "Siyempre, nag-aalala lang ako para kay Kislap. Alam mo na, ang mga sanggol, sa kaitin. Kawawa naman kung mahawa." Ang mga salita ni Marikit ay parang lason na dahan-dahang kumalat sa isipan ni Sinag. Bigla niyang naalala ang napansin niya noong unang araw ni Hiraya. Ang pilat sa pulso nito, ang itsura nitong tila laging may iniinda. Mga bagay na pinili niyang kalimutan dahil sa himalang idinulot nito sa kanyang anak. Ngunit ngayon, bumalik ang mga ito, dala ng mga salita ni Marikit. "I'm just concerned, Sinag. Mahal ko si Kislap. Mahal ko ang pamilyang ito," sabi ni Marikit bago tuluyang umalis. Naiwan si Sinag na nakatayo sa gitna ng kanyang silid. Ang isip ay gulong-gulo. Dumungaw siya sa bintana at natanaw niya sa ibaba si Hiraya na nakaupo sa hardin. Buhat-buhat si Kislap at mahinang inaawitan ito sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ang eksena ay perpekto, payapa, isang larawan ng pagmamahal at pagkalinga. Ngunit sa unang pagkakataon, habang pinagmamasdan niya ang babaeng nagbalik ng ngiti sa buhay ng kanyang anak, ang tumatakbo sa isip niya ay hindi na purong pasasalamat at paghanga. Sa halip, may isang bagong damdamin na sumibol doon, isang malamig at hindi mapakaling damdamin, ang pag-aalala na may kasamang bahid ng hinala. Ang kapayapaan sa loob ng Hacienda de Leon ay naging isang alaalang kay bilis kumupas. Pinalitan ito ng isang tensyon na hindi nakikita ngunit ramdam na ramdam ni Hiraya sa bawat sulok ng bahay. Ang tensyon na yon ay may pangalan, Marikit. Sa harap ni Sinag, si Marikit ay isang anghel. Ang kanyang mga salita ay laging matamis. Ang kanyang mga kilos ay laging puno ng pag-aalala. Ngunit kapag sila na lang ni Hiraya ang naiiwan, ang tamis ay nagiging sarkasmo at ang pag-aalala ay nagiging isang mapanuring titig na tila hinuhubaran siya ng kanyang pagkatao. Ang gyera ni Marikit ay hindi sa sigawan. Ito ay sa mga bulong, sa mga maliliit na bagay na unti-unting sumisira sa tiwala ng iba kay Hiraya. At sa bawat araw na lumilipas, nararamdaman ni Hiraya na tila siya ay naglalakad sa isang manipis na alambre, naghihintay na lang na mahulog. Nagsimula ito sa kumot. Ang paboritong kumot ni Kislap, isang malambot na piraso ng tela na may larawan ng mga bituin, ang tanging bagay na nagpapakalma sa kanya. Bukod sa himig ni Hiraya, isang umaga, hindi ito mahanap ni Hiraya. Ang pag-iyak ni Kislap ay hindi mapatahan. Halos baliktarin na ni Hiraya ang buong nursery. "Nasaan na kaya yon?" tanong ni Marikit na nakasandal sa may pintuan, umiinom ng kape. Ang itsura ay parang nanunood lang ng isang palabas. "Baka naman nalimutan mo lang kung saan mo nilagay, Hiraya. You seem a bit forgetful lately." May diin sa huling salita. Isang diin na diretsong tumusok sa puso ni Hiraya. "Sigurado po akong inilagay ko lang dito sa loob ng kuna kagabi." Nagkibit balikat lang si Marikit. "Well, wala dyan ngayon, di ba?" Halos maiyak na sa pag-aalala si Hiraya, hindi lang para sa kumot, kundi para kay Kislap na hindi na mapatahan. Pagkatapos ng kalahating oras na paghahanap, nakita ni Marikit ang kumot. Nakasuksok ito sa pagitan ng mga unan sa sofa sa sala, isang lugar na imposibleng mapuntahan ng kumot ng mag-isa. "Oh look! Nandito lang pala," sabi ni Marikit sa masayang tono. "See?
Sabi ko sa'yo, nakakalimutan mo lang. At ngumiti ito isang nangiting tagumpay. Ang pinakamasakit na dagok ay dumating makalipas ang ilang araw. Nilapitan siya ni Marikit habang nagpapatulog siya kay Kislap. Hiraya, by the way, sabi nito sa pabulong na boses. Nakausap ko si Sinag kanina. Sabi ng doktor ni Kislap, kailangan daw i-adjust ang feeding time niya. Sa halip na 4:00, gawin na raw 5:00 ng hapon para mas mahimbing ang tulog niya sa gabi. Tumingin si Hiraya kay Marikit. May bahagi sa kanya na nagdududa. Ngunit ang sinabi nito ay luhikal pakinggan. At sino ba naman siya para questionin ang utos na galing daw mismo kay Sinag? Ganoon po ba? Sige po, salamat sa paalala. Pagsapit ng 4:00, nagsimulang maging iritable si Kislap. Alam ni Hiraya na oras na ng gatas nito, ngunit pinilit niyang aliwin ang bata. Kinarga niya ito, kinantahan, idinuyan, ngunit ang gutom ay hindi kayang daanin sa awit. Lumakas ng lumakas ang yak ng sanggol. Eksakto 4:45, bumukas ang pinto ng opisina ni Sinag. Ang mukha niya ay puno ng pagod at lalo itong nadagdagan nang marinig ang hagulgol ng kanyang anak. Anong nangyayari? Tanong niya. Ang boses ay may bahid ng iritasyon. Bago pa man makasagot si Hiraya, sumulpot si Marikit mula sa kusina. Ang mukha ay puno ng pagkukunwaring pag-aalala. Kanina pa siya umiiyak, Sinag. Gutom na yata. Hindi pa yata napapadede. Ang mga salitang yon, kahit walang direktang akusasyon, ay tumama kay Hiraya na parang isang sampal. Bakit hindi mo pa siya pinapadede? Tanong ni Sinag. Ang tingin ay nakay Hiraya na. Kasi po. Ang sabi po ni Marikit, 5:00 na raw po ang oras ng gatas niya ngayon. Utos niyo raw po. Nauutal na paliwanag ni Hiraya. Tumingin si Sinag kay Marikit na agad namang umarte na nagulat. Ha? Ako? Ang sabi ko. Tinanong ko si Sinag kanina kung 5:00 na ba. Pero hindi pa siya sumasagot. Baka mali lang ang pagkakarinig mo, Hiraya. Napatulala si Hiraya. Isang kasinungalingan. Isang perpektong pag-ikot sa katotohanan na nagpalabas sa kanya na hindi siya ang may kasalanan, na siya ang tanga. Kinuha ni Sinag si Kislap mula sa mga bisig niya at agad na tinimplahan ng gatas. Habang umiinom ang bata, tumahimik ang buong bahay. Ngunit para kay Hiraya, ang katahimikan ay mas nakakabingi kaysa sa iyak. Nang gabing iyon, tinipon niya ang lahat ng kanyang lakas ng loob para kausapin si Sinag ng pribado. Naabutan niya ito sa veranda, nakatingin sa madilim na hardin. Sir Sinag, panimula niya, nanginginig ang boses. Gusto ko lang po sanang linawin. Si Ma'am Marikit po talaga ang nagsabi sa akin na pinutol siya ni Sinag. Hindi ito galit. Ngunit ang tono nito ay mas masakit pa kaysa sa isang sigaw. Pagod at may halong pakiusap. Hiraya, sabi nito, hindi man lang siya nilingon. Marikit is just trying to help. Kaibigan siya ng asawa ko. Alam kong naninibago ka lang. Baka nagkakaintindihan lang kayo. Huwag mo sanang masamain. Iyon na yon. Isang pader, isang hatol. Hindi siya pinaniwalaan. Sa isang iglap, siya ang naging masama, ang selosa, ang nag-iisip ng hindi maganda sa isang kaibigan ng pamilya. Tumalikod si Hiraya, dala ang bigat na halos hindi niya makayang buhatin. Ang galit at ang pakiramdam ng pagiging walang kapangyarihan ay naghahalo sa kanyang dibdib. Pumunta siya sa hardin para magpahangin, para itago ang mga luhang nagbabadyang tumulo. Hindi niya alam na sa kanyang pag-alis, may isang anino na gumalaw sa ikalawang palapag. Nang masigurado ni Marikit na abala si Hiraya sa pag-aalaga kay Kislap sa labas, dahan-dahan siyang pumasok sa kwarto nito. Ang kwarto ay simple at malinis, isang refleksyon ng babaeng natutulog doon.
Ngunit hindi iyon ang hinahanap ni Marikit. Ang kanyang pakay ay malinaw. May tinatago ang babaeng ito. Ramdam niya. Binuksan niya ang aparador. Walang kakaiba. Tiningnan niya ang ilalim ng kama. Wala rin. Ngunit sa ilalim ng kama, may isang luma at medyo may kalumaang maleta. Binuksan niya ito. Mga lumang damit, ilang libro. At sa pinakailalim, sa ilalim ng isang nakatuping tuwalya, naramdaman ng kanyang mga daliri ang isang bagay na matigas at maliit. Isang bote. Isang bote ng gamuot na halos wala ng laman. Kinuha niya ito at dinala sa liwanag na nagmumula sa bintana. Binasa niya ang etiketang medyo kupas na. Hindi niya pamilyar ang pangalan ng gamot, ngunit malinaw ang nakasulat sa ibaba. Isang reseta mula sa oncology department ng isang malaking ospital. Isang mangiti. Isang malamig, kalkulado, at mapanirang ng ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Marikit. Hawak na niya ang lason at handa na siyang gamitin ito. Kinahapunan, matapos ang isang mahaba at nakakapagod na araw ng mga pagpupulong, umuwi si Sinag na dala ang bigat ng mundo sa kanyang mga balikat. Ang tanging nagpapagaan sa kanyang loob ay ang isiping pagdating niya sa hasyenda. Madadatnan niya ang payapang eksena ni Hiraya at Kislap. Ngunit sa pagkakataong ito, isang kakaibang katahimikan ang sumalubong sa kanya. Isang katahimikang hindi payapa, kundi mabigat at puno ng tensyon. Naabutan niya si Marikit sa sala, nakaupo sa sofa. Ang mga kamay ay magkadaop sa kanyang kandungan. Ang postura nito ay perpekto, ngunit may kakaiba sa kanyang mukha. Tila ba may pinipigil siyang emosyon. Nang makita siya nito, agad itong tumayo. Ang mga mata nito'y tila nag-aalala. "Sinag, mabutit dumating ka na," sabi nito sa boses na pilit pinapakalma. "Pwede ba tayong mag-usap? Saglit lang. Sa opisina mo. Pribado." Napansin ni Sinag ang pagiging seryoso nito. Nasaan si Hiraya? Si Kislap? Nasa nursery sila. Tulog na si Kislap. Mabilis na sagot ni Marikit. "Importante ito, Sinag. Please." May kung anong kaba ang gumapang sa dibdib ni Sinag, ngunit tumango siya at naunang naglakad patungo sa kanyang opisina. Isinara ni Marikit ang pinto sa likuran nila, isang kilos na lalong nagpatindi sa misteryo ng sitwasyon. Huminga ng malalim si Marikit na para bang naghahanda para sa isang mahirap na pag-amin. "Sinag, alam kong hindi ko dapat ginawa to. Pero hindi na ako mapakali. Para na rin ito sa kapakanan ni Kislap." "Anong ibig mong sabihin, Marikit? Diretsuhin mo ako." Mula sa bulsa ng kanyang palda, dahan-dahang inilabas ni Marikit ang isang maliit na bote ng gamot at maingat na ipinatong sa ibabaw ng mesa ni Sinag. Ang ilaw mula sa desk lamp ay tumama sa etiketang halos hindi na mabasa. "Hindi ko ito sinasadya," sabi ni Marikit. Ang kanyang mga mata ay nagsimulang mamasa. Nagpapatulong si Manang El sa maglinis sa kwarto ni Hiraya kanina. "Dahil may bisita tayong darating bukas, di ba?" Nahulog ito mula sa isa sa mga damit niya. Isang kasinungalingan na binalot sa katotohanan. Alam ni Sinag na may darating nga silang kliyente bukas. Ang detalye ay nagbigay ng bigat at kredibilidad sa kwento ni Marikit. "Hindi ko sana papansinin," patuloy ng babae. Ang boses ay nanginginig na. "Pero nakita ko ang pangalan ng ospital at dahil pamilyar sa akin, na-curious ako. Hindi ko sinasadya, Sinag, pero kailangan mong malaman to." Kinuha ni Sinag ang bote. Maliit ito at magaang sa kanyang palad. Pilit niyang binasa ang nakasulat. Isang pangalan ng gamot na hindi niya alam. At sa ilalim, malinaw pa rin ang mga salita. Oncology Department. Oncology. Paulit-ulit na umikot ang salitang iyon sa kanyang isipan. Ang departamento para sa mga pasyenteng may cancer. Naramdaman niyang nanlamig ang kanyang mga kamay. Bigla,
Ang lahat ng maliliit na detalye na dati binaliwala niya ay bumalik. Nang may nakakabinging linaw, ang pamumutla ni Hiraya, ang mga pagkakataong tila madali itong mapagod, ang pilat sa kanyang pulso, ang mga salitang binitiwan ni Marikit, ilang gabi na ang nakalipas. Anong, anong gamot to? Tanong niya, kahit na may ideya na siya. Kinuha ni Marikit ang kanyang telepono. Sinearch ko kanina para sa mga pasyenteng sumasailalim sa chemotherapy, isang maintenance drug. Nabitawan ni Sinag ang bote. Gumulong ito sa ibabaw ng makintab na kahoy ng kanyang mesa bago huminto. Umupo siya ng mabagal sa kanyang silya. Ang lakas ay tila biglang nawala sa kanyang mga tuhod. Tumingin siya sa kawalan. Ang kanyang isip ay sinusubukang iproseso ang lahat. Hiraya. Ang babaeng nagdala ng himala sa kanyang anak. Ang babaeng nagbalik ng kaunting liwanag sa madilim niyang mundo. May sakit. Isang malubhang sakit. At itinago niya ito. Umiiyak na, sabi ni Marikit. Lumapit ito sa kanya at hinawakan ang kanyang balikat. Hindi ko siya hinuhusgahan. Diyos ko, naaawa ako sa kanya. Pero paano si Kislap? Paano kung mahina pala ang katawan niya? Paano kung may sakit siyang nakakahawa? Hindi natin alam. Ang kapakanan ng anak mo, ang iniisip ko, hindi niya dapat itinago ang ganito kaimportanteng bagay. Ang bawat salita ni Marikit ay tumatagos sa puso ni Sinag na parang mga bubog. Tama siya. Ang sentimiento ay tama. Hindi ito tungkol sa paghuhusga. Ito ay tungkol sa kaligtasan ng kanyang anak. Naramdaman ni Sinag ang isang matinding pagkadismaya. Hindi galit, kundi isang malalim na pakiramdam ng pagtataksil. Bakit hindi sinabi sa kanya ni Hiraya? Bakit kailangan niyang ilihim ito? Ang tiwalang unti-unti niyang ibinibigay sa babae ay biglang gumuho na parang isang kastilyong buhangin. Nang gabing iyon, hindi mapakali si Sinag. Hindi niya kayang harapin si Hiraya. Hindi pa. Pinanood niya ito mula sa malayo habang pinapatulog nito si Kislap. Ang dati imahe ng kapayapaan ay nabahira na ngayon ng pagdududa. Bawat ubo ni Hiraya, bawat paghinga nito ng malalim, ay nagiging isang senyales ng panganib sa kanyang isipan. Kinabukasan, sinubukan niyang kausapin ito, ngunit hindi sa paraang direkta. Hiraya, kamusta ang pakiramdam mo? Tanong niya habang nagkakape sa kusina. Napapansin ko, parang pagod ka nitong mga nakaraang araw. Sigurado ka bang okay ka lang? Baka kailangan mo ng check-up. Nakita niya ang biglang pagbabago sa mukha ni Hiraya. Ang nangiti nito'y sandaling nawala at napalitan ng isang bakas ng takot. Isang takot na mabilis din nitong tinago. Okay lang po ako, sir, sabi nito, umiiwas ng tingin. Medyo puyat lang po siguro. Huwag po kayong mag-alala. Ang pagtanggi nito, ang halatang pagsisinungaling, ang lalong nagpatibay sa lahat ng kanyang hinala. Mas masakit pa pala ang makita ang pagsisinungaling kaysa malaman ang katotohanan. Gabi na nang bumalik si Hiraya sa kanyang kwarto. Napansin niyang tila may nag-iba sa ayos ng kanyang mga gamit sa maleta. Hindi niya ito pinansin noong una. Inisip na baka si Manang Elsa lang. Ngunit may kung anong nag-udyok sa kanya na tingnan ang ilalim ng nakatuping tuwalya kung saan niya itinatago ang bote ng kanyang mga bitamina. Wala. Kinapa niya ulit. Binaligtad niya ang lahat ng laman ng maleta. Wala talaga. Ang bote ay nawawala. Isang matinding kilabot ang gumapang sa kanyang buong katawan. Hindi yun maaaring mawala ng mag-isa. May kumuha. At sa sandaling iyon, alam na niya kung sino. Ang tibok ng kanyang puso ay bumilis na parang isang kabayong nagwawala. Ang sikretong matagal niyang iningatan, ang pader na itinayo niya para protektahan ang kanyang sarili, ay guguho na. At hindi niya alam kung paano niya ito haharapin. Ang hangin sa silid
ay tila ninakaw. Nakatitig si Hiraya sa walang lamang puwang sa loob ng kanyang maleta. Ngunit ang nakikita niya ay ang ngiti ni Marikit. Isang ngiting malamig at puno ng panunukso. Ngayon, naiintindihan na niya ang lahat. Ang mga nawawalang gamit, ang mga baliktad na utos, ang mga salitang may lason, lahat ay parte ng isang masalimuot na plano. At ang bote ng gamot ang huling piraso, ang alas na hawak ngayon ni Marikit laban sa kanya. Isang pamilyar na kilabot ang gumapang sa kanyang likuran. Iyon ang takot na naramdaman niya sa ospital. Ang takot na baka hindi na niya masilayan ang kinabukasan. Ngunit ngayon, may kasama itong galit. Galit hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa pamilyang sinisira ng isang babaeng puno ng inggit. Hindi na siya magtatago. Hindi na siya matatakot. Kung may isang bagay siyang natutunan sa kanyang pakikipaglaban sa sakit, iyon ay ang kahalagahan ng pagharap sa katotohanan. Gaano man ito kasakit. Tapos na ang panahon ng pagtatago sa dilim. Sa isang biglaang desisyon na nagmula sa kaibuturan ng kanyang pagkatao, tumayo si Hiraya. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, ngunit ang kanyang mga paa ay matatag. Hahanapin niya si Sinag. Sasabihin niya ang lahat. Ang tungkol sa sakit, ang tungkol sa kanyang nakaraan, at ang tungkol sa mga ginagawa ni Marikit. Kahit ano pa ang maging kahinatnan, kailangang malaman ni Sinag ang totoo mula mismo sa kanya. Dahan-dahan siyang lumabas ng kwarto, ang puso niya'y pinupukpok ng martilyo sa kanyang dibdib. Habang tinatahak niya ang pasilyo patungo sa opisina ni Sinag, nakita niya sa kabilang dulo si Marikit, papalabas mula sa kusina. Nagtama ang kanilang mga mata. Isang maikling sandali, ngunit sapat na para makita ni Hiraya ang panunuya sa mga mata ng babae. Tila ba alam nito ang kanyang binabalak at hinahamon siya. Nagpatuloy sa paglalakad si Hiraya. Pilit na iwinawaksi ang imahe ni Marikit. Kay Sir Sinag ka lang tumuon. Sa katotohanan, habang papalapit siya sa pinto ng opisina, inihahanda na niya sa kanyang isipan ang mga sasabihin. Sir Sinag, may kailangan po kayong malaman tungkol sa akin. Isa po akong cancer survivor. Sa kabilang banda, sa nursery, dahan-dahang lumapit si Marikit sa kuna ni Kislap. Mahimbing na natutulog ang anghel. Tumingin si Marikit sa paligid. Walang tao. Mula sa kanyang pulang bestida, maingat niyang kinuha ang isang bagay na kumikinang. Ang alpiler mula sa brooch na suot niya kanina. Maliit ito, ngunit matalim. Sa isang mabilis at kalkuladong kilos, bahagya niyang inilagay ang alpiler sa loob ng kuna, sa gilid lamang, sapat na para magasgasan ang sino mang gagapang palapit dito. Pagkatapos, walang bakas ng anumang emosyon, tumalikod siya at tahimik na lumabas ng silid. Nasa tapat na ng pinto ng opisina si Hiraya. Huminga siya ng malalim. Itinaas na niya ang kanyang kamay para kumatok. Ngunit hindi pa man dumadapo ang kanyang mga daliri sa kahoy. Isang tunog ang pumunit sa katahimikan ng buong hasyenda. Isang matinis at puno ng sakit na sigaw. Nagmula ito sa nursery. At hindi yon ang ordinaryong iyak ni Kislap. Hindi iyak ng gutom o antok. Iyak ito ng biglaang sakit. Nabitawan ni Hiraya ang lahat ng iniisip. Ang pag-amin, ang takot, si Marikit. Wala na ang lahat ng yon. Isang bagay na lang ang mahalaga, si Kislap. Kumaripas siya ng takbo. Ang bawat hakbang ay tila napakabagal. Kislap! Sigaw niya. Ang kanyang boses ay puno ng panik. Pagbukas niya ng pinto ng nursery, ang nakita niya ay nagpadurog sa kanyang puso. Si Kislap ay humahagulgol, ang mukha ay basang-basa ng luha. At pilit na iwinawas-sikwas ang maliit nitong braso. Agad niya itong binuhat. Anong nangyari, anak? Anong masakit? Malambing niyang sabi, habang sinusuri ang bawat pulgada ng katawan ng sanggol, at doon niya nakita
Isang manipis na linyang pula sa braso nito. Isang gasgas. Hindi malalim, ngunit sapat na para magdulot ng sakit sa isang musmos. Inilibot niya ang kanyang mga mata sa kuna, hinahanap ang sanhi. At sa ilalim ng kumot, nakita niya ito. Isang kumikinang na alpiler. Nanlamig na parang yelo, ang buong katawan ni Hiraya. Paano? Ngunit bago pa man niya maproseso ang lahat, biglang bumukas ng malakas ang pinto. Si Sinag. At sa likod nito, si Marikit. Ang muka ay perpektong nagpapahayag ng pag-aalala. Nakita ni Sinag ang umiiyak na si Kislap sa mga bisig ni Hiraya. Nakita niya ang gasgas sa braso ng kanyang anak. Nakikita niya ang takot at pagkalito sa mga mata ni Hiraya. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, isang malakas na sigaw mula kay Marikit ang sumira sa lahat. Itinuro nito ang nanginginig na si Hiraya. Ang kanyang daliri ay parang isang kutsilyo. Diyos ko, Sinag! Anong ginawa niya sa anak mo? Ang sigaw ni Marikit ay parang isang palaso na tumama sa sentro ng magulong eksena. At ang target nito ay si Hiraya. Sa isang iglap, ang isip ni Sinag ay naging isang korte. Sa isang panig ay si Hiraya, ang babaeng may hawak sa kanyang umiiyak na anak. Ang mukha ay puno ng hindi maipaliwanag na takot. Sa kabilang panig ay si Marikit, na ngayon ay nakatayo sa tabi niya. Ang kamay ay nakahawak sa kanyang braso. Ang mukha ay larawan ng isang taong nais mananggalang. At sa gitna ng lahat, ang ebidensya, ang kanyang anak na nasaktan. Anong ibig mong sabihin? Naguguluhang tanong ni Sinag, ngunit ang tanong niya'y mas para sa sarili niya kaysa sa kanino man. Tingnan mo, sabi ni Marikit. Ang nanginginig na daliri ay nakaturo sa kuna. May alpiler. Sinag, may alpiler sa loob ng kuna. Paanong napunta yan dyan? Lumapit si Sinag at nakita nga niya ang maliit na metal na kumikinang sa ilalim ng ilaw. Isang matinding takot ang bumalot sa kanyang puso. Ang kanyang anak, ang munti niyang si Kislap, ay maaaring napahamak ng mas malala. Hindi ko po alam. Nagsimulang magsalita si Hiraya. Ang boses ay basag at nanginginig. Niyakap niya si Kislap nang mahigpit na para bang iyon na ang huling pagkakataon. Pagdating ko po, umiiyak na siya. Nakita ko po yang alpiler. Sinungaling. Putol ni Marikit. Ang kanyang boses ay puno ng pinaghalong galit at awa. Sino pa bang ibang hahawak sa kuna ni Kislap? Sino pa bang ibang kasama niya dito sa silid? Ikaw lang, Hiraya. Ikaw lang. Ang bawat salita ay isang akusasyon na tumatama kay Hiraya. Tumingin siya kay Sinag. Ang kanyang mga mata ay nagmamakaawa, naghahanap ng kahit katiting na pagtitiwala. Sir Sinag, hindi ko po magagawa yon. Mahal ko po si Kislap. Ngunit ang isip ni Sinag ay isa ng buhol-buhol na sinulid. Ang bote ng gamot, ang pagkaputla, ang sikreto, at ngayon, ito. Ang mga piraso ng palaisipan ay pinagdudugtong-dugtong sa kanyang isipan, hindi sa paraang gusto niya, kundi sa paraang ipinipinta ni Marikit. Sinag, hindi niya sinasadya, sabi ni Marikit. Ngayon ay mas malumanay na parang isang taong sinusubukang maging resonable sa gitna ng kaguluhan. Hinawakan niya ang magkabilang balikat ni Sinag at pinaharap sa kanya. May sakit siya. Hindi natin alam kung anong epekto ng sakit niya o ng mga gamot niya sa pag-iisip niya. Baka hindi na stable ang isip niya. Baka nakakalimot na siya. Baka nagiging pabaya na siya nang hindi niya namamalayan. Hindi niya ito ginusto, pero mapanganib na siya para sa bata. Ang luhika ni Marikit ay malupit, ngunit sa pandinig ng isang nag-aalalang ama, ito'y may katwiran. Hindi totoo yan.
Sigaw ni Hiraya, ang mga luha ay tuluyan ng bumuhos sa kanyang mga pisngi. Desperado na siya. Siya po, si Ma'am Marikit. May kinuha po siya sa gamit ko, ang bote ng gamot. Siya ang may pakana ng lahat ng ito. Tumingin si Sinag kay Marikit na tila nasaktan sa paratang. Hiraya, ano bang sinasabi mo? Sabi ni Marikit, umiiling-iling. Tinulungan lang kitang hanapin ang kumot niya. Sinubukan lang kitang paalalahanan sa oras ng gatas niya. At oo, ako ang nakakita ng gamot mo. Pero ginawa ko yon dahil nag-aalala ako. Bakit mo binabaliktad ang lahat? Sino ang paniniwalaan niya? Ang babaeng may sikretong itinago? O ang babaeng nagbunyag ng sikretong iyon dahil sa pag-aalala? Ang kanyang puso ay naniniwala sa koneksyon na nakikita niya sa pagitan ni Hiraya at ni Kislap. Isang koneksyong hindi kayang pikein. Ngunit ang kanyang isip, na puno ng takot para sa kanyang anak, ay sinasabing hindi niya maaaring isugal ang kaligtasan nito. Kahit 1% duda ay hindi katanggap-tanggap pagdating sa buhay ni Kislap. Sa huling pagkakataon, nagsalita si Marikit. Isang master stroke na tatapos sa laban. Lumapit ito kay Sinag. Ang mga matay puno ng luha, ngunit may determinasyon. Mahal kita, Sinag, at mahal ko si Kislap, sabi nito nang may buong damdamin. Kaya hindi ko hahayaang mapahamak siya dahil sa kapabayaan ng iba. Kailangan mong mamili. Ang ultimatum. Tumingin si Sinag kay Hiraya na ngayon ay tahimik na lang na umiiyak habang yakap-yakap ang kanyang anak. Ang mukha nito ay puno ng pagkatalo. Walang salita ang makakapagligtas sa kanya ngayon. Ang bitag ay perpektong isinara. Isang mabigat at nakakamatay na katahimikan ang bumalot sa silid. Si Kislap na lang ang maririnig na sumisinok. Dahan-dahang lumapit si Sinag kay Hiraya at kinuha mula sa mga bisig nito si Kislap. Sa paghihiwalay ng mag-ina, isang hikbi ang kumawala kay Hiraya. Tinitigan ni Sinag ang babaeng nagdala ng nangiti sa kanyang tahanan. Ang babaeng nagparamdam sa kanya ng pag-asa at sa pinakamalamig na boses na kaya niyang ipunin, ibinigay niya ang kanyang hatol. Hiraya, panimula niya, ang bawat salita ay parang bubog na sumusugat sa sarili niyang lalamunan. Siguro mas mabuti kung umalis ka muna. Nakita niya ang pagguho ng mundo sa mga mata ni Hiraya para sa kaligtasan ni Kislap. Ang mga salita ni Sinag ay hindi parang isang hatol. Ang mga yon ay isang hatol. Isang sentensyang bumura hindi lang sa kanyang trabaho, kundi sa kanyang pagkatao. Para sa kaligtasan ni Kislap. Ang mga salitang iyon ay umaling-awngaw sa kanyang isipan habang siya'y naglalakad na parang isang multo pabalik sa kanyang silid. Walang luha. Wala pang luha. Ang sakit ay masyadong malalim, masyadong biglaan, para mailabas sa simpleng pag-iyak. Ang nararamdaman niya ay isang malawak na kawalan. Tila ba ang sahig na kanyang tinatapakan ay biglang naglaho at siya'y nahuhulog sa isang madilim na bangin. Sa loob ng kanyang kwarto, binuksan niya ang luma niyang maleta. Ang parehong maleta na dinala niya rito na puno ng pag-asa. Ngayon, lalagyan niya ito ng mga basag na piraso ng kanyang puso. Ang kanyang mga kamay ay gumagalaw ng walang direksyon, mekanikal. Kinuha niya ang puting blusa na suot niya noong unang araw. Naalala niya ang pagkamangha sa mga mata ni Sinag nang unang tumahan si Kislap sa kanyang mga bisig. Iyon ay parang isang buhay na ang nakalilipas. Dahan-dahan niyang itinupi ang blusa at isang luha ang pumatak dito. Isang madilim na marka sa puting tela. Sunod niyang kinuha ang maliit na librong pambata na binabasa niya kay Kislap. Hinaplos niya ang pabalat. Naalala niya ang nangiti sa mga labi ni Sinag nang madatnan siya nitong nagbabasa para sa natutulog na sanggol.
Isang panandaliang koneksyon na akala niya'y simula ng isang bagay na maganda. Isinara niya ang libro at inilagay sa maleta. Isinasara na rin niya ang kabanatang iyon ng kanyang buhay. Bawat damit, bawat maliit na bagay ay may kaakibat na alaala. Bawat alaala ay isang saksak sa kanyang dibdib. Dito, sa loob ng maikling panahon, naramdaman niyang muli siyang buo. Naramdaman niyang may silbi siya na may nagmamahal sa kanya. Akala niya natagpuan na niya ang kanyang tahanan, ngunit isa lang pala siyang bisita. Isang bisitang pinaghinalaan at ngayon ay itinataboy. Nang maisara na niya ang maleta, huminga siya ng malalim. May isang bagay pa siyang kailangang gawin. Isang huling pamamaalam. Dahan-dahan siyang lumabas ng kwarto at naglakad patungo sa nursery. Nakasara ang pinto. Mula sa loob, wala siya niyang marinig na anumang ingay. Marahil ay napatahan na ni Sinag si Kislap. O marahil, si Marikit na ang gumagawa noon. Ang isiping iyon ay nagdulot ng panibagong kirot. Hindi niya kayang pumasok. Hindi niya kayang makita si Kislap sa huling pagkakataon. Dahil kung gagawin niya iyon, baka hindi na niya kayanin pang umalis. Sa halip, idinikit niya ang kanyang noo sa malamig na kahoy ng pinto. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Paalam, munting sinag ko. Bulong niya sa hangin. Ang boses ay halos hindi marinig. Paalam, Kislap. Mahal na mahal ka ni Yaya Hira. Ito'y isang mainit na likido ang dumaloy sa kanyang mga pisngi. Ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan ay bumuhos na ng walang tigil. Tumalikod siya at sa huling pagkakataon, tinahak ang mahabang pasilyo pababa ng engrandeng hagdanan na dati tinitingala niya ng may paghanga. Bawat hakbang palayo ay parang pagtanggal ng samngin ng isang piraso ng kanyang kaluluwa. Pagdating niya sa malaking pinto sa ibaba, bago niya ito buksan, napatingala siya sa ikalawang palapag. At doon, sa beranda, nakatayo ang isang anino, si Marikit. Kahit sa dilim, nakita ni Hiraya ang kislap sa mga mata nito sa ilalim ng ilaw ng buwan. At pagkatapos, dahan-dahan, isang ngiti ang sumilay sa mga labi nito. Hindi isang ngiting matamis, isang ngiting puno ng tagumpay, isang ngiting nagsasabing, "Ako ang nanalo. Talunan ka." Walang salitang namutawi. Hindi na kailangan. Ang ngiting iyon ang nagsara sa lahat. Tumalikod si Hiraya at binuksan ang pinto. Lumabas siya sa gabi, palayo sa Hacienda de Leon, palayo sa buhay na kanyang pinangarap. Paglabas niya ng gate, bumuhos ang malakas na ulan na tila nakikidalamhati sa kanya. Ngunit hindi niya ito ininda. Naglakad lang siya nang walang patutunguhan sa mga kalsada ng Sanliwayway. Ang bawat patak ng ulan ay humahalo sa kanyang mga luha. Ang lamig ay tumatagos sa kanyang mga buto, ngunit wala itong panama sa panlalamig na nararamdaman niya sa kanyang kalooban. Ang pinakamasakit na bahagi ay hindi ang pagkawala ng trabaho. Ito ay ang pagkawasak ng tiwala. Ang katotohanan ang kanyang pinakamatinding takot, nahuhusgahan at itataboy siya dahil sa kanyang nakaraan, ay nagkatotoo sa pinakamalupit na paraan. Hindi lang siya sinibak, ginawa siyang isang halimaw sa paningin ng mga taong nagsimula na niyang mahalin. Hindi niya alam kung gaano katagal siyang naglakad. Ang mga ilaw ng poste ay nagiging malabong mga bilog sa kanyang paningin. Ang lakas sa kanyang mga binti ay unti-unting nawawala. Ang bigat sa kanyang dibdib ay tila humihila sa kanya pababa. Hanggang sa isang punto, sa isang madilim na eskinita, bumigay na ang kanyang katawan. Nabuwal siya sa basang semento. Ang huling lakas niya ay tuluyan ng naubos. Ang tunog ng ulan, ang tibok ng kanyang puso, ang sakit. Lahat ay unti-unting humihina. Ang huli niyang nakita, bago siya lamunin ng kadiliman, ay ang nakakasilaw na ilaw ng isang paparating na sasakyan. Umalis si Hiraya.
Ang mga salitang iyon ay dapat nagdulot ng kapayapaan sa isip ni Sinag. Ang banta sa kaligtasan ng kanyang anak ay nawala na. Ang bahay ay dapat na naging ligtas na muli. Dapat sana'y bumalik na sa normal ang lahat. Ngunit ang nangyari ay ang kabaliktaran. Sa paglisan ni Hiraya, tila isinama niya ang huling sinag ng liwanag sa loob ng Hacienda de Leon. Ang katahimikang ipinagdasal ni Sinag ay hindi dumating. Sa halip, ang bumalik ay ang pamilyar na impyerno. Ang walang tigil na pag-iyak ni Kislap. Ngunit ngayon, mas malala pa. Ang iyak ng kanyang anak ay hindi na lang iyak ng paghahanap. Ito ay iyak ng protesta. Isang malakas at puno ng galit na pagtanggi sa lahat ng bagay maliban sa isang tao na wala na roon. Shh, baby, tahan na. Nandito na si Tita Kit. Malamig na sabi ni Marikit habang sinusubukang iduyan si Kislap sa kanyang mga bisig. Ngunit sa bawat pag-ugoy nito, lalo lang lumalakas ang pagwawala ng sanggol. Itinutulak nito palayo ang bote ng gatas. Itinatakwil nito ang yakap ni Marikit. Hinahanap ng mga mata nito sa paligid ang isang mukha, ang isang himig, na hindi na niya makita. Napabuntong hininga, si Sinag mula sa kanyang opisina. Pangalawang araw na itong ganito. Ang kanyang trabaho ay natambakan, ang kanyang pasensya ay nauubos, at sa bawat pag-iyak ni Kislap, isang tinig sa kanyang isipan ang bumubulong. Nagkamali ka. Hindi ko maintindihan, sabi ni Marikit. Pumasok ito sa kanyang opisina na may halong inis at pagod sa mukha. Sinunod ko na ang lahat. Ang tamang oras ng pagpapakain, ang tamang temperatura ng tubig. Ayaw niya talaga. Sa akin. Ang paraan ng pagkakasabi ni Marikit ay tila ba si Kislap ang may problema. Tila ba ang pag-aalaga ay isang siyensya na may sinusunod na formula at hindi niya maintindihan kung bakit hindi ito gumagana. Walang bakas ng tunay na pagkalinga. Tanging pagkadismaya lang sa isang proyektong hindi nagtatagumpay. Desperado na, si Sinag. Para makahanap ng kahit ilang minuto ng katahimikan, kinuha niya ang kanyang telepono. Iniisip na magpatugtog ng classical music. Habang nag-i-scroll sa kanyang mga media file, isang video ang aksidenteng napindot niya. Isang pamilyar na himig ang pumuno sa silid. Ang boses ni Hiraya, umaawit ng isang simpleng oyayi. Iyon ay isang maikling video na kinunan niya ilang linggo na ang nakalipas nang hindi nalalaman ni Hiraya habang pinapatulog nito si Kislap sa hardin. At sa isang iglap na parang mahika, tumigil ang pag-iyak. Mula sa kinauupuan niya, natanaw ni Sinag ang nursery. Nakatayo si Kislap sa kanyang kuna. Ang maliliit na kamay ay nakahawak sa rehas, ang kanyang luhaang mga mata ay nakatuon sa pinanggagalingan ng tunog. Suminok-sinok ito. Pagkatapos ay isang maliit at malungkot ng ngiti ang sumilay sa mga labi nito. Nabitawan ni Sinag ang kanyang telepono. Ang connection. Totoo pala. Hindi ito imahinasyon. Hindi ito aksidente. Mayroon talagang isang espesyal na ugnayan sa pagitan ng dalawa na hindi kayang ipaliwanag o palitan. Tumingin si Marikit sa kanya. Pagkatapos ay sa telepono. Isang madilim na ulap ang dumaan sa mga mata nito. Patayin mo yan, sabi nito sa malamig na boses. Lalo lang siyang masasanay na hanapin ang babaeng yon. Sa halip na sundin, pinulot ni Sinag ang telepono at pinanood ang reaksyon ni Kislap. Ang puso niya'y pinipiga. Kinahapinan, habang nagkakape siya sa kusina, nilapitan siya ni Manang Elsa. Ang matandang kasambahay ay ilang araw ng tahimik at malungkot. Sir, panimula nito sa mahinang boses, tila nag-aalangang magsalita. Pasensya na po sa panghihimasok ko. Ano yon, Manang? Tungkol po kay Hiraya, sabi nito, hindi makatingin ng diretso sa kanya. Alam ko pong wala na akong karapatang magsalita. Pero sir, mabuting bata po si Hiraya.
Sa maikling panahon na nandito siya, nakita ko po kung paano niya alagaan si Sir K-Slap. Hindi lang po trabaho yon sa kanya. Pagmamahal po yon. Huminga ito ng malalim bago nagpatuloy. At nung araw po na nangyari yung sa Alpiler, may napansin po ako. Agad na nakuha nito ang buong atensyon ni Sinag. Anong napansin mo? Bago po yung sigaw ni K-Slap. Sabi ni Manang Elsa. Nakita ko po si Ma'am Marikit na papalapit sa kuna. Nagmamadali po siya at parang may itinatago po sa kamay niya. Hindi ko lang po pinansin nung una. Ang una kasi, sino po ba naman ako para mag-isip ng masama? Pero sir, hindi po ako mapakali. Ang mga salita ni Manang Elsa ay parang isang malaking bato na ibinagsak sa isang tahimik na lawa. Lumilikha ng mga alon ng pagdududa na unti-unting sumisira sa pader ng paniniwalang itinayo ni Sinag. Parang may itinatago sa kamay niya. Naalala niya ang eksena. Ang perpektong pagkakataon, ang perpektong akusasyon, at ang perpektong biktima, isang babaeng may itinatagong sikreto na madaling gamitin laban sa kanya. Salamat Manang, sabi ni Sinag. Ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig. Pumunta siya sa kanyang opisina at naupo. Binuksan niya ang kanyang laptop. May isang bagay na matagal na niyang kinalimutan. Isang bagay na ipinalagay niya para sa kapayapaan ng kanyang isip noong mga unang linggo pagkamatay ng kanyang asawa. Isang hidden CCTV camera. Ipinalagay niya ito sa isang sulok ng nursery. Nakatago sa isang estante ng mga libro para lamang masigurong maayos ang kalagayan ni K-Slap kapag wala siya. Nang dumating si Hiraya at nagkaroon ng kapayapaan sa bahay, hindi na niya ito muling sinilip. At dahil luma na ang modelong iyon, alam niyang si Marikit ay walang kaalam-alam tungkol dito. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan niya ang software. Hinanap niya ang petsa. Ang araw na umalis si Hiraya, hinanap niya ang oras. Ilang minuto bago ang insidente at pinindot niya ang play. Ang video ay medyo malabo, itim at puti at walang tunog. Ngunit sapat na ang linaw para makita ang katotohanan. Nakita niya sa screen ang mahimbing na natutulog na si K-Slap sa kuna. Pagkatapos ng ilang segundo, isang anino ang pumasok sa silid. Si Marikit. Lumingon ito sa kaliwat kanan. Nang masigurado nitong walang tao, mabilis itong lumapit sa kuna. At doon, nakita ni Sinag ng malinaw. Ang pagkilos ng kamay nito, ang paglalagay ng isang maliit at kumikinang na bagay sa loob ng kikuna. Pagkatapos, ang mabilis nitong pag-alis. Napahawak si Sinag sa kanyang bibig. Isang malamig na pawis ang bumalong sa kanyang noo. Itinuloy niya ang panunood. Nakita niya ang pagpasok ni Hiraya. Ang pagtakbo nito palapit sa kuna matapos marinig ang sigaw ng kanyang anak. Nakita niya ang panik, ang pag-aalala, ang pagmamahal sa bawat kilos nito habang sinusuri si K-Slap. At pagkatapos, nakita niya ang sarili niyang pumasok, kasama si Marikit. Nakita niya ang perpektong pag-arte ni Marikit. Nakita niya ang sarili niyang mukha, ang pagkalito, ang takot, ang pagdududa, at nakita niya ang hatol sa kanyang mga mata. Isang matinding pagsisisi na sinundan ng isang nag-aalab na galit ang bumalot sa buong pagkatao ni Sinag. Hindi lang siya nagkamali. Naging bulag siya. Nagpadala siya sa takot. Hinusgahan niya ang isang inosenteng tao. Itinaboy niya ang babaeng nagligtas sa kanyang anak. Itinaboy niya ang babaeng nagsisimula nang maging liwanag ng kanyang buhay. Bigla siyang napatayo. Ang silya ay tumumba sa likuran niya. Isang hayop na ungol ng galit ang kumawala sa kanyang lalamunan. Narinig ni Marikit ang kalabog at agad na pumasok sa opisina. Sinag, darling, anong nangyayari?
Hindi siya sinagot ni Sinag. Sa halip, dahan-dahan niyang inikot ang laptop para humarap ito kay Marikit. Sa screen, nag-replay ang eksena ng kanyang krimen. Nakita ni Sinag ang pagbabago sa mukha ni Marikit. Ang pagkukunwaring pag-aalala ay naglaho. Pinalitan ito ng pagkabigla, pagkatapos ay ng takot, at sa huli, ng purong puot. Paano? Iyon lang ang salitang lumabas sa bibig nito. Umalis ka, sabi ni Sinag. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit nakakatakot. Bawat salita ay may bigat ng isang parusa. Umalis ka sa pamamahay ko. Ngayon din. Alam ni Sinag na hindi pa tapos ang lahat. Ngunit bago niya harapin si Marikit, may isang mas mahalagang bagay siyang kailangang gawin. Kailangan niyang hanapin si Hiraya. Kinuha niya ang kanyang telepono at mga susi ng kotse, ngunit saan siya magsisimula? Wala siyang alam tungkol sa babae, bukod sa pangalan nito. Wala siyang address, wala siyang numero. Bigla siyang may naalala. Ang usapan sa ospital. Nang gabing iyon, sinabi sa kanya ng isang nurse na may isang babaeng hinimatay sa kalsada dahil sa pagod at stress. Isang babaeng tumutugma sa deskripsyon ni Hiraya. Noong mga oras na yon, binaliwala niya ito, masyadong abala sa sarili niyang gulo. Ngunit ngayon, agad siyang tumawag sa pinakamalapit na pampublikong ospital sa San Liwayway. "Hello," sabi niya. Nanginginig ang boses. "Nagtatanong lang po ako, may pasyente po ba kayong na-admit kagabi?" Ang pangalan niya ay Hiraya Manansala. Ang ilang segundong paghihintay sa sagot ng nasa kabilang linya ay parang isang walang hanggan. At pagkatapos, ang kumpirmasyon. "Opo, sir. Nandito po siya." Isang alon ng ginhawa at panibagong kaba ang bumalot kay Sinag. Buhay siya. Ligtas siya. Ngunit nasaktan niya ito. At ngayon, kailangan niyang harapin ang resulta ng kanyang pagkakamali. Kailangan niyang subukang buuin muli ang isang pusong siya mismo ang bumasak. "Opo, sir. Nandito po siya." Ibinaba ni Sinag ang telepono. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay isang malakas na dagundong sa kanyang dibdib, isang halo ng matinding ginhawa at papalapit na bagyo ng galit. Buhay si Hiraya. Ligtas siya. At siya ang dahilan kung bakit ito napunta sa ospital. Dahan-dahan siyang lumingon kay Marikit, na nakatayo pa rin sa gitna ng opisina. Ang mukha ay isang maskara ng pagkalito at takot. Ang babaeng nagdulot ng lahat ng ito. Hindi nagsalita si Sinag. Sa halip kinuha niya ang laptop at dahan-dahang inikot ito para humarap kay Marikit. Sa screen, ang walang tunog na video ay patuloy na nag-replay. Ang anino ni Marikit na lumalapit sa kuna. Ang pagkilos ng kanyang kamay. Ang krimen. Ipaliwanag mo to. Ang mga salita ni Sinag ay hindi pa sigaw. Ang mga ito ay mahina, kalmado, at walang anumang emosyon. At iyon ang mas nakakatakot. Iyon ang katahimikan bago ang pagwasak. Nanlaki ang mga mata ni Marikit. Isang hindi makapaniwalang tawa ang kumawala sa kanyang mga labi. "Ano yan? Isang joke? Edited yan. Hindi ako yan. Paano mo magagawang pagdudahan ako, Sinag?" Hindi kumibo si Sinag. Tinitigan niya lang ito. Ang kanyang mga mata ay parang 2 piraso ng yelo na unti-unting tumutusok sa kaluluwa ni Marikit. Ang hindi niya pagkibo ay mas malakas pa kaysa sa anumang sigaw. Pinapatunayan nito na wala ng saysay ang anumang kasinungalingan, na wala ang pagtawa ni Marikit. Napalitan ito ng purong panik. Ang katotohanan ay isang pader na papalapit para durugin siya. "Sinag, please." "Hindi," nauutal niyang sabi. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig. "Maniwala ka sa akin.
Ginawa ko lang ang lahat para protektahan ka, para protektahan si Kislap mula sa babaeng yon. Umalis ka na, ulit ni Sinag. Ang boses ay nananatiling walang kabuhay-buhay. Doon na tuluyang gumuho ang lahat ng natitirang depensa ni Marikit. Ang pagtanggi ay naging desperasyon. Bigla siyang lumuhod sa sahig, gumapang palapit kay Sinag, at niyakap ang mga binti nito. Isang nakakaawang tanawin ng isang taong tuluyan nang nawala sa katinuan. Sinag, wag pakiusap. Wag mo akong paalisin. Sigaw niya, ang kanyang mukha ay basang-basa ng luha. Patawarin mo ako. Nagkamali ako. Pero ginawa ko lang yon dahil mahal kita. Tinanggal ni Sinag ang kanyang mga binti mula sa pagkakayakap nito na para bang ito'y isang bagay na nakakadiri. Itinulak niya ito palayo, hindi nang marahas, kundi nang may buong pagtatakwil. At doon, sa sahig, habang nakaluhod at talunan, isiniwalat ni Marikit ang buong kadiliman ng kanyang puso. Ang kanyang huling alas ay ang kanyang pag-ibig. Ginawa ko lang yon dahil mahal kita. Ang kanyang sigaw ay umalingaw-ngaw sa buong opisina, puno ng kabaliwan at pait. Hindi mo ba nakikita? Mula pa noon, ako dapat ang nasa tabi mo. Hindi si Marga, at lalong hindi ang pulubing yon. Nang mamatay si Marga, inisip kong ito na ang tadhana. Tayo dapat ang pamilya. Ako dapat ang ina ni Kislap. Ngunit dumating siya, isang basahan na walang kwenta. Inagaw niya ang pwesto ko. Inagaw niya ang dapat na sa akin. Nakatayo lang si Sinag, nakikinig sa bawat salitang puno ng lason. Walang awa, walang simpatiya. Tanging galit at pagkasuklam na lang ang nararamdaman niya. Ang babaeng ito, na tinawag na kaibigan ng kanyang yumaong asawa, ay isa palang ahas na matagal nang naghihintay ng pagkakataong manuklaw. Hindi pag-ibig yan, Marikit, sabi ni Sinag sa wakas. Ang kanyang boses ay may bigat na ng isang hukom. Isa kang sakit. Habang nagsasalita si Sinag, dalawang unipormadong pulis ang tahimik na pumasok sa opisina. Nauna nang tumawag si Sinag habang nasa telepono siya kanina. Gamit ang isang text message sa hepe ng pulisya na kaibigan ng kanyang ama. Natigilan si Marikit nang makita ang mga pulis. Ang kanyang galit ay naging purong takot. Hindi! Sinag, wag... Marikit Zabala, sabi ng isang pulis sa formal na tono. Inaaresto ka namin sa salang reckless imprudence resulting in physical injuries to a minor at trespassing. Hindi! Sinag! Huwag mong gawin sa akin to. Mahal kita. Sinag! Pilit siyang nagpumiglas habang pinoposasan ng mga pulis ang kanyang mga kamay sa likuran. Ang kanyang mga sigaw ay puno ng desperasyon at kabaliwan. Kinaladkad siya palabas ng opisina, palabas ng bahay, ngunit hindi nito itinigil ang pagtawag sa kanyang pangalan na para bang isa itong dasal na makakapagligtas sa kanya. Nang mawala na ang kotse ng pulis at bumalik na ang katahimikan, naiwan si Sinag sa gitna ng kanyang opisina. Ang galit na kanina'y nag-aalab ay unti-unting napalitan ng isang nakakapanghina na bigat. Ang bigat ng kanyang pagkakasala. Lumabas siya ng opisina at dahan-dahang umakyat sa silid ni Kislap. Natutuklog na ang kanyang anak. Ngunit kahit sa pagtulog, pakas pa rin sa mukha nito ang lungkot. Binuhat niya ito ng maingat at niyakap ng mahigpit. Amoy gatas. Amoy inosente. Isang inosenteng muntik na niyang ipahamak dahil sa kanyang sariling kahangalan. Patawarin mo si Daddy, anak. Bulong niya. Ang mga luha ng pagsisisi ay nagsimula nang mamuo sa kanyang mga mata. Patawarin mo ako. Ngunit alam niyang hindi lang kapatawaran ng kanyang anak ang kailangan niya. May isang tao siyang sinaktan nang higit pa sa kaya niyang isipin. May isang tao siyang hinusgahan at itinaboy sa pinakamadilim nitong oras. At ngayon,
Haharapin niya ang kanyang pinakamalaking laban, ang subukang humingi ng tawad sa isang pusong winasak niya, ang puti. Iyon ang unang bagay na napansin ni Hiraya nang imulat niya ang kanyang mga mata. Puti ang kisame, puti ang mga dingding, puti ang kumot na nakabalot sa kanya. Ang amoy ng antiseptic ay dumikit sa hangin. Isang ospital, isang pampublikong ospital, base sa pagiging simple ng silid. Wala na siyang naramdamang sakit sa katawan, tanging isang malalim na pagod na lang. Ngunit ang sakit sa kanyang puso ay naroon pa rin. Isang bukas na sugat na patuloy na nagdurugo. Bawat pagtibok nito ay isang paalala. Itinaboy ka. Pinaghinalaan ka. Isa kang pabigat. Hindi na siya umiyak. Naubos na yata ang lahat ng luha niya sa gabing iyon. Ang natira na lang ay isang mapait na pakiramdam ng pagtanggap. Marahil ito na talaga ang kapalaran niya. Ang laging maiwan, ang laging masaktan. Isang nurse ang pumasok para suriin ang kanyang dextrose. "Gising ka na pala, Ineng," sabi nito nang may magiliw na ngiti. "Huwag kang mag-alala," sabi ng doktor. "Dehydration at overfatigue lang yan. Makakalabas ka rin bukas." Tumangulang si Hiraya. Bukas? At pagkatapos ng bukas, ano? Saan siya pupunta? Wala na siyang babalikan. Biglang bumukas ang pinto ng silid. Inaasahan ni Hirayang ang nurse ulit, ngunit ang taong pumasok ay ang huling taong gusto niyang makita sa mundo. Si Sinag. Karga nito sa isang braso ang natutulog na si Kislap. Ang kanyang mukha ay gusot. Ang kanyang mga mata ay namumugto. At sa ilalim ng mga ito ay may maitim na bilog. Mukha siyang isang taong hindi natulog, isang taong dumaan sa sarili niyang impyerno. Sa isang iglap, bumalik ang lahat ng sakit. Agad na ipinihit ni Hiraya ang kanyang mukha patungo sa bintana. Tinalikuran ang lalaking sumira sa kanya. Isang malinaw na mensahe. "Umalis ka. Wala na tayong dapat pag-usapan." Ang pagtalikod ni Hiraya ay mas masakit pa kaysa sa isang sampal. Karapat-dapat lang siya roon. Iyon ang parusa sa kanyang kahangalan. Nakita niya kung gaano kaputla si Hiraya sa ilalim ng mapusyaw na ilaw ng ospital. Kung gaano ito kaliit at kahina tingnan sa kama. At siya ang dahilan ng lahat ng ito. Dahan-dahan siyang lumapit. Ang bawat hakbang ay tila may bigat ng 1,000 libra ng pagsisisi. Huminto siya sa tabi ng kama. "Hiraya," sabi niya. Ang kanyang boses ay garalgal at halos hindi marinig. Hindi ito gumalaw. Alam niyang walang salita ang sapat para itama ang kanyang pagkakamali. Kaya ginawa niya ang tanging bagay na alam niya. Dahan-dahan, lumuhod siya sa malamig na sahig ng ospital. Ibinaba ang kanyang sarili, ang kanyang pride, ang kanyang lahat, sa paanan ng babaeng kanyang hinusgahan. "Patawarin mo ako," sabi niya. Ang mga luha na kanina pa niya pinipigilan ay nagsimula ng bumagsak. "Hiraya, patawarin mo ako. Ako ang may kasalanan ng lahat. Naging tanga ako. Naging duwag ako. Nagpadala ako sa takot. At hindi ako naniwala sa'yo." Ikinuwento niya ang lahat. Ang tungkol sa CCTV camera na nagbunyag sa katotohanan. Ang tungkol sa pag-amin ni Marikit. Ang kabaliwan nito. Ang pag-aresto dito. Habang nagsasalita siya, ang kanyang boses ay paulit-ulit na nababasag. "Hindi ko mapapatawad ang sarili ko sa sakit na idinulot ko sa'yo." Pagtatapos niya, ang kanyang noo ay halos nakasubsob na sa kama. "Pero kailangan mong malaman. Kailangan mong malaman ang totoo." Nakinig si Hiraya sa bawat salita. Bawat salita ay isang piraso ng isang masakit na palaisipan na sa wakas ay nabubuo. Hindi siya baliw. Hindi siya pabaya. Biktima siya. Ngunit ang pag-alam sa katotohanan ay hindi automatikong nagpapagaling sa sugat. Ang sakit ng pagtataksil ay naroon pa rin. Dahan-dahan, gumalaw si Sinag.
Maingat niyang inilipat si Kislap mula sa kanyang balikat at dahan-dahang inilapag sa tabi ni Hiraya sa kama. Naramdaman ni Hiraya ang mainit at maliit na katawan sa tabi niya. Ang pamilyar na amoy ng gatas at pulbos. Biglang, ang lahat ng pader na itinayo niya ay nagsimulang gumuho. Nagising si Kislap. Iminulat niya ang kanyang mga mata at sa halip na umiyak, nakita niya ang mukha ni Hiraya. Isang himala. Isang ngiting walang nangipin ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang maliliit niyang kamay ay gumapang palapit at hinawakan ang pisngi ni Hiraya. At pagkatapos, isang tunog ang lumabas sa bibig nito. Isang simpleng pagbigkas ng isang sanggol na natututong magsalita. Mama. Hindi ito isang malinaw na salita. Ngunit sa katahimikan ng silid ng ospital, sa gitna ng dalawang basag na puso, ang tunog na yon ay isang deklarasyon. Doon na tuluyang bumigay si Hiraya. Humagulgol siya, ngunit hindi na ito iyak ng sakit at pagkatalo. Ito ay iyak ng paglaya, ng pagmamahal na hindi masusukat, ng isang bagay na mas malakas kaysa sa anumang kasinungalingan. Niyakap niya si Kislap, inilapit ito sa kanyang dibdib, at hinalikan ang malambot nitong buhok. Pinanood ni Sinag ang eksena, at isang maliit na sinag ng pag-asa ang pumasok sa kanyang madilim na puso. Tumayo siya. Hiraya, sabi niya. Ang boses ay puno ng isang emosyong ngayon lang niya pinahintulutang makawala. Nung una, akala ko, pasasalamat lang itong nararamdaman ko sa'yo. Pasasalamat dahil pinatahan mo ang anak ko. Pero mali ako. Lumapit siya. Nung nakita ko ang kasamaan ni Marikit, doon ko naintindihan. Natakot akong maniwala sa'yo dahil natakot akong maramdaman to. Natakot akong magmahal ulit. Hinawakan niya ang kamay ni Hiraya na hindi nakayakap kay Kislap. Mainit ito. Buhay. Mahal kita, Hiraya. Higit pa sa pasasalamat. Higit pa sa paghanga. Mahal kita. Tumingin si Hiraya sa kanya. Ang mga mata nito'y namumugto pa rin, ngunit may bago ng kislap. Ang kislap ng pag-unawa at marahil ng pagpapatawad. Hiraya, sabi ni Sinag, ang kanyang boses ay isang pakiusap. Umuwi na kayo ni Kislap sa tahanan natin. Hindi sumagot si Hiraya. Tinitigan niya lang si Sinag. Pagkatapos ay si Kislap na payapang nakasandal sa kanyang dibdib. At pagkatapos ay muli kay Sinag. Sa kanyang mga mata, isang buong kwento ang mababasa. Isang kwento ng sakit, ng paghilom, at ng isang desisyong magbabago sa kanilang lahat. Makalipas ang 6 na buwan, ang hangin sa Sanliwayway ay may dalang bagong simoy. Ang dating malungkot na Hacienda de Leon ay puno na muli ng buhay, ng halakhak at ng mga tunog ng maliliit na paang nagsisimula ng humakbang. Hindi naging madali ang daan pabalik. Ang pagpapatawad ay hindi isang pinto na bigla na lang bumubukas. Ito ay isang tulay na dahan-dahang itinatayo. Sa mga unang linggo ng pagbabalik ni Hiraya sa hacienda, may mga sandali ng alinlangan, mga anino ng nakaraan na pilit bumabalik. Ngunit sa bawat pag-aalaga ni Sinag, sa bawat pagpapakita nito ng pagsisisi at pagmamahal, unti-unting naghihilom ang mga sugat sa puso ni Hiraya. Ang pinakamalaking gamot ay si Kislap. Ang walang malay na pagmamahal ng bata ang naging pinakamatibay na pundasyon ng kanilang muling pagbubuo. Sa bawat mama na binibigkas nito, nawawala ang isang piraso ng sakit. Sa bawat yakap nito, nararamdaman ni Hiraya na siya ay nasa tahanan. Isang hapon, sa hardin kung saan unang nagkaroon ng kapayapaan ng hacienda, isang maliit at pribadong seremonya ang naganap. Suot ang isang simpleng puting bestida, tumayo si Hiraya sa harap ng isang maliit na grupo ng mga kaibigan at ni Manang Elsa. Sa kanyang tabi, nakatayo si Sinag
Suot ang isang barong Tagalog. Hawak ang kamay niya na para bang hindi na niya ito bibitawan pa. Sa pagkakataong ito, hindi na tinago ni Hiraya ang pilat sa kanyang pulso. Ito ay naroon. Isang paalala hindi ng kahinaan, kundi ng isang laban na kanyang ipinanalo. Isang simbolo ng kanyang lakas. Hiraya manansala, sabi ni Sinag sa harap ng lahat. Ang kanyang boses ay nanginginig sa emosyon. Ikaw ang naging himig sa katahimikan ng buhay ko. Ikaw ang nagbalik ng ngiti sa aking anak. Ikaw ang nagturo sa akin kung paano magmahal mo. Mo. Tinatanggap mo ba ako, kasama ng lahat ng aking pagkukulang, para maging iyong asawa, para buuin ang ating pamilya? Tumingin si Hiraya sa mga mata ni Sinag. Nakita niya roon ang pagsisisi, ngunit higit sa lahat, nakita niya roon ang isang pag-ibig na totoo at dalisay. Sinag de Leon, sagot niya. Ang mga luha ng kaligayahan ay dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Ikaw at si Kislap ang naging sagot sa mga pangarap na akala ko'y matagal nang namatay. Oo, tinatanggap kita. Ang kanilang mga labi ay nagtagpo sa isang halik na nagsara sa lahat ng sakit ng nakaraan at nagbukas sa isang pangako ng walang hanggang umaga. Sa isang sulok, buhat-buhat ni Manang Elsa ang 1 taon ng si Kislap. Ang bata na ngayon ay mas malaki na at may ilang hibla na nimbuma na buhok ay masayang pumapalakpak, tila naiintindihan ang kagalakang bumabalot sa lahat. Ang buhay ay naging isang payapang himig. Si Hiraya ay hindi na lang isang yaya. Siya na ang ilaw ng tahanan. Si Sinag ay hindi na lang isang amo. Siya na ang isang asawang puno ng pag-aaruga at isang amang natutong maging masaya. At si Kislap ang naging sentro ng kanilang mundo, ang buhay na patunay ng kanilang pag-ibig. Isang umaga, ilang buwan pagkatapos ng kanilang kasal, magkasamang nakatayo sina Sinag at Hiraya sa beranda. Katulad ng gabing umalis si Hiraya. Ngunit ngayon, ang eksena ay ibang-iba na. Karga nilang dalawa si Kislap, na ngayon ay masiglang itinuturo ang papalabas na araw sa bayan ng Sanliwayway. Ang langit ay pinintahan ng kulay kahel, rosas at ginto. Niyakap ni Sinag si Hiraya mula sa likuran, ipinatong ang kanyang baba. Sa balikat nito, ang kanilang mga kamay ay magkahawak habang pareho nilang sinusuportahan si Kislap. Ang kanilang mga puso ay tumitibok bilang isa. Naalala mo ba? Bulong ni Sinag sa tainga ni Hiraya. Dati, sabi ko, ang pangalan mong Hiraya ay hindi pamilyar sa akin. Ngumiti si Hiraya. Oo, naalala ko. Ngayon, patuloy ni Sinag, iyan na ang pinakapaborito kong pangalan sa buong mundo. Hiraya, ang katuparan ng aking mga pangarap. Hinalikan niya ang pisngi nito. Tumingin sila sa papalabas na araw, sa bagong simula na ibinigay sa kanila. Ang kanilang mga anino ay nag-isa. Isang perpektong larawan ng isang pamilya. Natagpuan na natin ang ating liwayway, bulong ni Hiraya. Isinandal ang kanyang ulo sa dibdib ni Sinag. At sa ilalim ng ginintoang sinag ng umaga, alam nilang ang kanilang kwento ay hindi nagtatapos dito. Ito ay nagsisimula pa lamang. Sound of gentle, hopeful piano music fades in. At dyan po nagtatapos ang ating kwento. Isang kwento na nagpapatunay na ang tunay na pamilya ay hindi nakikita sa dugo, kundi sa pag-ibig na kayang maghilom, magpatawad, at bumuo muli. Ang pag-ibig na naghahanap ng liwanag kahit sa pinakamadilim na gabi. Sana po ay nasiyahan kayo at may napulot na aral sa paglalakbay ni Sinag, Hiraya at Kislap. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig.
Kung mayroon po kayong mga saloobin o komento tungkol sa ating kwento, huwag po kayong mag-atubiling i-type sa comment section sa ibaba. Nais nyo bang makarinig ng mas marami pang kwentong tulad nito? O baka naman may iba kayong gustong genre? Ipaalam nyo lang po sa amin. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Muli, ako po ang inyong kaibigan. Laging handang magbahagi ng mga kwentong magbibigay inspirasyon sa ating lahat. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli, at dito nagtatapos ang kwento ni Sinag, Hiraya, at ng kanilang munting si Kislap. Mula sa kaibuturan ng aking puso, nais kong magpasalamat sa inyong walang sawang paglalakbay kasama namin sa bawat kabanata. Ang samahan ninyo sa amin, sa bawat luha, sa bawat ngiti, at sa bawat tibok ng puso ng ating mga tauhan ay isang karangalang hindi matatawaran. Habang isinusulat ko ang kwentong ito, tila ba naging totoo sa akin ang bawat isa sa kanila. Naramdaman ko ang bigat sa dibdib ni Sinag, ang tahimik na lakas ni Hiraya, at ang inosenteng pag-asa sa mga mata ni Kislap. Ito ay isang paalala na ang tunay na pag-ibig ay hindi lang puro kilig at saya. Ito ay tungkol sa pagpapatawad sa mga pagkakamali, sa pagtitiwala kahit may pag-aalinlangan, at sa paghahanap ng liwayway kahit sa pinakamadilim na gabi. Isang paalala na ang tunay na pamilya ay nabubuo sa pagmamahal na kayang maghilom at bumuo muli. Ngayong nabuklat na natin ang huling pahina, nais kong marinig ang inyong tinig. Ano ang pinakapaborito ninyong bahagi ng kwento? Anong aral ang tumatak sa inyong puso? Ang inyong mga saloobin ay mahalaga sapagkat ito ang nagbibigay buhay at kahulugan sa bawat salitang aking isinusulat. Hanggang sa ating muling pagkikita sa susunod na kwento, dala-dala ang bagong pag-asa at mga bagong pangarap. Kwentong Damdamin TV.